Yo, kumusta mga kabuli? Ani Idja? Ngayong araw ngang ito mga kabuli ay makulimlim na naman ang panahon, tila nagbabadya na naman ang malakas na pagbuhos ng ulan. Tuwing ganito nga ang panahon, napakasarap talagang humigop ng sabaw, lalo na nga yung tinola. Magluluto nga tayo ng tinulang isda ngayong araw dahil wala nga tayong karni ng manok. Bibihira nga lang din ang nagluluto ng tinulang isda dito sa amin sa Bulinaw, Pangasinan. Ang kadalasan ay karni ng manok. Ang alam kong kadalasang nagluluto nga ng tinulang isda yung mga taga Visayas, iwan ko lang nga sa Mindanao. Napakasarap nga rin sanang pang-ihaw yung ganitong klaseng isda dahil nga malamig ang panahon, mas masarap ito kapag may sabaw. Dito nga mga kabuloy, sinimulan ko na ngang tinanggalan ng kinaliskisan yung isda. Pagkatapos ko nga makaliskisan itong mga isda, hiniwa ko nga ito sa gitna para maging dalawa para mas dumami at hindi kami mabiti. Dahil ang sabi nga nila, mas mabuti pang sumobra sa pagkain kaysa magkulang. Por Diyos. Pagkatapos ko nga itong mahiwa-hiwa ay tinanggalan ko na nga ito ng bituka at hinugasan para matanggal ang konting dulas at lansa. Ilang piraso nga lang din itong napana kong isda, mabuti na nga lang malalaki sila. Sa pamamana nga ng isda mga kabuli, hindi naman palaging marami tayong huli, kung minsan minamalas wala talaga. Basta ang importante at mahalaga ay huwag nating kalimutang magpasalamat sa itaas, marami man o kaunti ang ating huling isda. Pagkatapos ko ang kumuha ng dahon ng malunggay dito, hiniwa-hiwa ko na o pinatar-patar itong mga gagamitin kong ricado. Sibuyas, luya at kamatis nga lang yan at onion leaves, hindi ko na sinamahan ng bawang. Nang pulido na nga itong mga gagamitin kong ricado, naglagay na nga ako ng kalan dito sa uling. Kinuha ko na nga itong ginagamit kong pusporo para sindahan itong kalan na nasa uling. Nang sumindi na nga rin itong aming uling na dikalan, ay sinalang ko na nga itong aming kasirulan na dati naming rice cooker. Hindi na nga kasi marunong magluto ng bigas itong rice cooker, kaya naman ginawa na lang namin siyang dish cooker. Mainit na tubig na nga lang din ang inilagay ko dyan from thermos para mas madaling kumulo. Pagkatapos nilagyan ko na nga ito ng tanglad. Nilagay ko na nga rin yung luya, sibuyas at kamatis at onion leaves dyan dahil isumo lang papanan na. Nilagyan ko na nga rin ito ng konting pampaalat na asin, yung rock salt. Tinakpan ko na nga rin muna ito at muling binuksan para lagyan ng pamintang buo, yung hindi narmak. Nipakaklong ko na nga rin itong siling haba para may kunting anghang kapag nadali mo yung sili. Naglagay na nga rin ako dito ng patis katas ng sariwang isda para balanse ang alat, hindi bumalanra. Inilagay ko na nga yung mga isda dito ng kalakalahati lang dahil hinati-hati ko nga sila, hindi sila buo-buo. Nang maipisok ko na nga rin lahat ng mga isda dito, ay naglagay na nga ako dito ng 10 butil ng Magic Sarap dahil napakamahal na. Nagmahal na nga daw ang Magic Sarap ngayon, kaya naman hindi na Magic Samit, Magic Mabli. Inilagay ko na nga rin dito yung dahon ng malunggay at tinakpan para mas madaling magburak o maluto. Iniwanan ko nga lang ng kaunting saglit yan at agad na nga rin naluto. Ibig sabihin maganda nga yung nabili kong uling, hindi puno ng malunggay. Nang maluto na nga rin ito, agad ko na nga rin pinarshigop yung sabaw para malaman ko kung saan ako nagkurang-kurangan sa pampalasa. Puro Diyos, quality. Nanamit. Dito nga dahil naluto na nga ang ating tinulang isda, kaya agad na nga rin ako sumandok dyan habang mainit pa yung sabaw. Dahil napakasarap nga talagang kumain kapag mainit-init pa ang sabaw, kapag ganito ang panahon, malamig-lamig. Bago nga kami kumain dyan, ay nagpasabaw na nga rin muna ako dito sa aming karuba para makahigop rin sila ng mainit-init na sabaw. Ano pang ginagawa nyo mga kabuli? Sumandok na nga rin kayo ng inyong mga pagkain at kumain na tayo ng sabaw-sabaw. Mga tamay na mga kabuli. Isiti ko na tamasawanin na. Tinulan ko na. Mulmul. Tinulan mulmul. Tinulan ko na. Taway te. Kulid. Turut teh. Tumatawa si ulun mulmul. Dito nga mga kabuli, habang kami ay kumakain, ay gusto ko nga lamang ulit magpasalamat sa inyo dahil sinubaybayan nyo na naman itong aming maikling pelikula hanggang dito sa dulo. Matanong ko na nga rin kayo mga kabuli kung nakatikim na rin ba kayo ng tinulang isda o nasubukan nyo nang nakapagluto. Mangyari po lamang na mag-comment na lang po kayo dito sa video at kung taga saan kayo para mapag-usapan natin yan dito sa comment section. At kung napatawa at napatakam na naman namin kayo for today's video mga kabuli, sana ay huwag nyong kalimutang i-like at i-share itong aming video. Hanggang dito na lang po, kita-kits na lang po ulit tayo next episode. Por Diyos.